ang ating surprise guest mula dyan sa Pag-asa, ang OIC ng Climatology and Agro-Meteorology Division ng Pag-asa, si Ma'am Annalisa Solis. Ang full ninyo ay Ma'am Annalisa Solmoro Solis. Yan ha. Yan mga kapuso, magandang hapon ha. Ma'am Ana Solis, magandang hapon po sa inyo. Welcome po sa Double Weng, sa Double B. Yes, magandang hapon po, Sir Weng, at sa lahat po ng nanonood, nakikinig sa Double B. Opo, salamat po. Salamat. At mukhang hindi naman ito siguro sabihin natin very good news dahil marami-rami pa rin ang mga lugar na apektado pa rin ng El Nino. Pero ito po'y sabi sa monitoring ng Pag-asa, nabawasan ng mga naapektuhan ng El Nino. Pakipaliwanag pa paano nabawasan kung naranasan pa rin nila doon, tag-init. Init na panahon, Ma'am Ana. Opo, ang sinasabi po natin ay maaaring mabawasan yung maaapektuhan ng El Nino dahil yung sinasabi po nating mga around 41 provinces na posibleng maapektuhan at the peak ng El Nino po, yung April, May na dati po mga around 55, yun po yung nabawasan. But then, yung mga epekto po, so actually meron na pong mga 14 provinces ang naapektuhan ng meteorological drought condition or nagkaroon po siya ng malaking reduction sa tubig ulan, mga around more than 60%. Simula po nung September hanggang January. So yun po yung nakakaranas na ng mga prolonged dry spell. 14 po yun, Ma'am Ana. 14 na lalawigan, probinsya. And mostly po yan ay sa Luzon. Yan po yung sa actual na observations ng Pag-asa monitoring. Drought na po itong naranasan nila, drought na. Ibig sabihin, ilang buwan nang talagang bawas ang inaasang dami ng ulan o incidence ng ulan. Tama po kayo. Since September po, and then yung may mga areas po na since November or December ay nakaranas na rin po ng malaking reduction sa tubig ulan. So yun po yung mga areas na nasa dry condition at dry spell. So yun naman po ay mga around 17 provinces yung dry condition, and then 10 probinsya under dry spell and meteorological drought sa mga 14 na lugar since January 2024. Opo. Yung pong 14, ito ba para ba silang papunta lang, parang nag-graduate ka lang eh. Yung mga nasa dry condition ngayon, sabi nyo, 17, tsaka yung mga nasa dry spell, posibleng papunta rin sila doon sa pagiging tagtuyot ho talaga o drought? Yes po, tama po kayo dahil ang tinitingnan po natin dito is yung prolonged dry spell. So, ibig sabihin kung ito po ba ay nagtutuloy-tuloy sa mga susunod na buwan, yung kakulangan sa tubig ulan or yung reduction. Kaya yung mga ibang areas po na maaaring nasa dry condition or dry spell ngayon, maaaring sa susunod na buwan ay candidate din po sila sa drought. And then yung mga areas po na nasa drought conditions na po ngayon, at maaari pa siyang maapektuhan pagdating ng March, April, May. So sila na po yung talagang prolonged drought conditions ang posibleng maranasan. Kaya yun po yung medyo, yun yung malaki ang epekto dun sa mga lugar na nasa drought na ngayon and posible pa siyang magtutuloy-tuloy sa mga susunod na buwan. Base dun sa nabigan yung mga bilang ko dito, 91 in totality. Yung kahit papano nakararanas ng epekto ng El Nino. 91 ho ito ng mga probinsya. Tama ba ho tayo sa bilangan? Hindi po. 14, 24, 34. Mga 51 provinces po. 51 provinces po. Based dun sa actual na January 2024 na actual. So all in all po, 51 provinces po yung apektado. 17 yung dry condition. 10 ang dry spell at 14 ang drought. So ibig sabihin po ay medyo marami na pong reduction sa tubig ulan ang nakakaranas dito. Pero yung peak ho niyan, Ma'am Ana, April to May pa, kanyo. Yung peak ng El Nino, ano ba nangyayari pag peak na ho talaga ng El Nino? Kapag peak po na yung El Nino, yung sabi nga po natin, nabanggit na yung mga nasa meteorological drought conditions ngayon at posible pang magtuloy-tuloy at mag-progress yung mga areas na sa dry spell at dry condition. So sila po yung magkakaroon ng mga prolonged drought conditions, kaya po medyo mas dadami siya pagdating ng April at ng Mayo. And kasama pa po dyan yung warm and dry season months natin na ito. So medyo mas mainit po pa ang mararanasan natin. So din po yung nakikita natin na yun yung impact or yung peak ng epekto ng El Nino.
Tapos yung mga areas ho niya nasa Luzon and Visayas ang karamihan ng mga probinsya na yan. Yes po, mostly po pagdating po ng Mayo ay April at May halos kabuuan po ng ating bansa including Mindanao. Pero sa ngayon po nakikita natin yung actual ay dyan po sa may parte ng Luzon area, and then may mga areas din po kabilang na rin po dyan sa Visayas and Mindanao nakakaranas ng dry condition and dry spell. Talagang wala ho talaga tayong aasahan na sunod-sunod na ulan hanggang Mayo. Yan ang nakikita ho ng Pag-asa. Sa nakita po natin ay meron lang po tayong kagaya po nito yung mga shear line, and yung may mga trough of low pressure area diyan lang din po sa may parte ng Mindanao down south na medyo naliligaw po dahil usually po yung track kasi po ng bagyo ay embedded dun sa kung nasaan po nag-o-oscillate yung tinatawag nating intertropical convergence zone. Opo. So ngayon po ay nasa south of Mindanao, kaya dyan po yung merong mga konting mga pag-uulan. So mga local thunderstorm activities, maaari din po nating maranasan yan kapag sobrang init ng ating panahon. So yun lang po yung posible makapagpaulan sa atin sa mga susunod na panahon. So sa bagyo, napaka-slim po talaga ng chance ng pagkakaroon ng bagyo. Opo, pero magiging normal ba ang lahat pagdating ho ng papasok na rin tayo sa normal condition na wala hong El Nino, summer na. 'Di ba? Magiging normal ba by June siguro? Tsaka natin mararanasan yung andun pa rin yung tag-ulan. Opo, hopefully po ay maka-recover tayo or dumating na rin po yung ulan na inaasahan natin during the rainy season. Yun po yung pagdating ng mga third week of May up to first half of June. So yun po yung medyo critical. Wag lang po sana magkakaroon talaga ng lag effect pa itong El Nino na kung saan posibleng makapagbigay ng delayed onset ng ating tag-ulan. So nandun pa rin po yung posibilidad, kaya yun po yung kailangan din natin na napaghandaan. Kaya magtipid pa rin po talaga tayo ng tubig. Oo. Sabi nyo may delayed onset. Ay, ano po ibig sabihin yun? Pwede niyang kontrahin ang pagpasok ng low pressure area, gano'n? Hindi naman po. Meron po kasi tayong tinatawag na established criteria para pag mag-declare na tayo ng tag-ulan. So meron po tayong tinatawag na criteria na kailangan ay ma-satisfy itong bilang ng dami ng ulan para po masabi nating tag-ulan. Ngayon, kung ito po ay hindi darating at magkaroon po ng mga tinatawag na monsoon break, for example, so yun po yung possible po na dapat na aasahan natin na ulan dahil galing tayo sa mga prolonged dry spell. Yun po yung it would take time po kasi para ma-replenish yung available na moisture sa ating kalupaan dahil kung galing po tayo sa matagal na lupa, kumbaga tigang po yung ating mga kalupaan pagdating po kapag may El Nino. So it would take time po para ma-replenish yung ating groundwater kapag po sa ganon. So hopefully ay dumating po yung tag-ulan na yon. Ano yung nakikita nyo hong pinaka magiging mararanasan na klase ho ng drought dito? Aabot ba tayo doon sa severe drought, Ma'am Ana? Base po sa ngayon, ay kung ikukumpara natin yung naranasin ng mga nating severe drought condition noon pong 1997-98 El Nino or yung 2009-2010, 2015, 2016, ay nakikita po naman natin kung ikukumpara natin yon sa mga strong El Nino events na nasabi, ay hindi naman po ganon. Kumbaga moderate, kung moderate or meron pong mga areas na could be moderate to severe, pero kung ikukumpara po sa bilang o yung lawak, hindi po ganun kalaki kung ikukumpara po dun sa talaga pong 97-98 na El Nino. Opo. Ano yung mga probinsya ho na talagang, kasi ang bilang natin dito, 41 ho, pero ano yung mga 5 yon, di ba? Nabanggit nyo kanina na talagang, 5 ba yon? Yung talagang drought ho naranasan ngayon?
Well, yung po mga 14 na mga 14. provinces po, yun ay naandun po sa may parte ng Luzon. So pagdating po naman ng April at May, yung sinasabi po natin na posible na mga around 41 provinces and yung drought. And isama po natin yung mga dry spell, so mga around 72 provinces po yan. And dry condition, walo. So mga 80 provinces pa rin po yung apektado during the peak effect ng El Nino. And mostly po yan ay sa kabuuan na rin po ng Luzon, Visayas, kasama na rin po ang Mindanao. Opo. Ngayon po may amihan pa rin eh. 'Di ba? Naranasan pa rin natin. Kumusta ho yan? Mananatili pa rin ho ba yan hanggang katapusan ng Pebrero? Well, tama po kayo dyan. May mga surges pa rin po tayo ng amihan. So, minsan humihina, minsan lumalakas. And usually po, until first or second week ng March, nandyan pa rin po yung amihan. So, we keep on monitoring po kung ito po ay tuluyang mapapaaga ang pag-terminate ng amihan or the usual din po. So, yun din po yung minomonitor ng Pag-asa sa ngayon. Okay. Ma'am, yung pong El Nino last year na nalaman natin mula sa inyo na yan, dahil ho sa init ng dagat Pasipiko, di ba? Yung temperatura niya. Yes po. Oo. Sobrang napakainit kaysa karaniwan. Ano yung measurement ho doon na para ma-indicate na ang El Nino ay talagang matindi yung tama kumpara sa 1997 na epekto naman ho ng El Nino? Well, sir, iba-iba po kasi ang epekto or yung impact ng El Nino. Although sinasabi nga po natin ay yung 97, 98 ay strong El Nino siya. Yes. Ito din po ay strong El Nino din. Kaya lang po, iba-iba din po ang nagiging impact nito globally. Globally. So sa ngayon po, ang nakikita natin, lubha po talagang napakainit ng temperatura ng dagat. So yung sea surface temperature, yun po yung tinitingnan natin. And makikita rin po natin sa mga observation galing po sa mga global observing system, network, pati po yung subsurface na tinatawag. Yung pong sumunod sa kailaliman beyond 10 meters po ng karagatan. Nakikita din po na mainit din. So ibig sabihin po talagang hanggang sa kailaliman ng dagat, mainit po ang temperatura ng dagat. At din po natin na masasabi kung ito ay malakas o magtatagal. So sa ngayon po ay nasa mature and papunta na po actually sa decaying or weakening stage yung El Nino in terms of pag-init ng temperatura sa dagat Pacific. Pero yung pong impact, may lag effect po kasi iyon. May lag impact po. Kaya po yung kung kailan nag-mature na at papahina na yung El Nino, yung pag-init ng temperatura sa dagat, doon naman po nagkakaroon ng matinding impact, lalo na po dito sa ating bansa. Tayo lang nakararanas ito sa Asia? Hindi po. Halos lahat po. Globally po kasi ang epekto ng El Nino. Kaya kumbaga hindi po ito natin nasusukat doon sa mga day-to-day weather na bakit may ulan, bakit may shear line. So hindi po yun dulot ng El Nino. Kundi yun po ay dulot ng mga other weather systems na na-Indian din po, na seasonal na-Indian din. Akala ko dala lang ho ng dagat, nandito ng dagat Pasipiko, siya lang nagdadala ng El Nino. Hindi yun. So, napaka-islo po nung onset nitong El Nino kasi po, dagat ang pinag-uusapan natin, napakalalim. So, matagal uminit, matagal ding lumamig. So, pero magandang indikasyon na yun. Na ibig sabihin, hindi to talaga yung strong El Nino. Dahil sabi nyo decaying. So, patapos na ang init o paubos na yung init ng temperatura dyan sa dagat Pasipiko. So patapos na tayo sa El Nino, patapos na tayo. Yes po, pero yung impact po, may tinatawag pong lag effect. Opo, mga 2 to 3 months po. Kaya kahit pahina na yung El Nino, so yung peak ng El Nino, yung strong El Nino, ngayon po natin mararanasan yung impact noon. Okay, yung terminong strong El Nino, tayo lang gumagamit noon para ipakita na ito yung naranasan natin sa Pilipinas, strong El Nino. Pero sa dagat Pasipiko, hindi na ho yung strong El Nino.
Hindi po. Hindi na. Ang sinabi po nating strong El Nino, yung pa rin pong dagat Pasipiko ang ating indicator. Oo, Opo. oo. So yung impact, dun po natin malalaman kung moderate or Oo. severe or hindi masyadong severe Oo. yung impact nito in terms of kakulangan sa tubig ulan or yung posibleng maging impact nito sa iba't ibang sektor. For So, example, sa So hindi pa tayo tapos doon para i-assess na talagang naging matindi ang epekto sa atin. Opo, hindi pa Hindi po. pa. Darating pa lang po tayo dun sa Oo. possible na Opo. severe na impact ng El Nino po. Nako, paghandaan pa rin ho natin yan. So hanggang, sana hanggang May na lamang, no? Yung epekto ng El Nino, ang estimate nyo. Opo, hopefully po. Hopefully. Ay nga po. Pero may mga model nga rin po pa nagsasabi na there's still possibility na there will be areas po na maapektuhan pa rin Oo. nung prolonged dry spell or drought. So yun din po yung kailangan natin ding i-monitor kung darating po na sapat ang ating ulan sa pagdating ng tag-ulan. Basta klaro, hanggang Mayo, wala tayong bagyo. Ha? Wala kayong nakikita kahit init. Baka yung mga, kunyari dito sa atin, sa Metro Manila, Ma'am Ana, paano natin mararamdaman na talagang nararanasan natin El Nino? Kasi hindi naman tayo kasama eh. Opo, may forecast din naman po tayo ng mga bagyo sa April, March 0 or 1, April 0 or 1, sa May 1 or 2. So ito pong sa Mayo, yung 1 or 2, this could trigger the onset ng ating rainy season. So yun po yung possible na kung maasahan natin na ito. Pero sa buwan na ito, meron pa tayo nakikita o wala? Pebrero? So ngayon po, wala pa po. In the next 1 to 2 weeks, wala po tayong nakikitang bagyo. Bagyo. Or sa Marso meron? Wala? Marso, either 0 or 1 po. 0 may or 1. possibility, may slim chance. Ayun po. Okay. Tapos April, merong isa or dalawa? 0 or 1 0 or 1 din. Sa Sa Mayo, Mayo, yun ang isa o dalawa. yes po. Okay. Naku po, kumusta ho yung ating supply ng tubig naman ho sa mga dam natin, no, Ma'am Ana? Ano ba mo? So sa ngayon ay base po dun sa ating monitoring, sa monitor din po natin sa mga dams. So, may mga pababa po yung ating mga level sa ating mga dams. But manageable pa rin po. Manageable. Lalo na po itong sa Angat Dam. So, manage naman natin po. Although, yung mga ibang dams po natin, so since ito naman po ay pinamamahalaan o ino-operate ng iba't ibang dam operators, hindi naman po ang Pag-asa. So, minomonitor lang po ng Pag-asa sa mga dam, issue flood forecasting and warning. So, ito po ay monitoring nito ay nakasalalay din po sa ating mga dam operators. Opo. Okay. Naku, Ma'am Ana, iba-iba yung panahon natin, no? Sa Mindanao naman, ulan, dahil nga ng yung shear line, tsaka yung mga localized thunderstorm, ano? Yun din ang kaibahan sa Pilipinas, talagang variety tayo eh. Okay. Ma'am, good news and bad news ito, no? Ang naibalitaw natin sa mga kababayan natin, basta't yung mga apektado na mga probinsya ng El Nino nabawasan, yan kahit papano magandang senyales. Ano ho, ma'am? Tama po kayo. Opo. Ma'am Ana, thank you po sa oras na naibigay nyo ngayong hapon sa amin, sa Double Wang, sa Double B, ma'am. Maraming salamat po and good afternoon po. Yan. Thank you. Si Ma'am Ana Liza Solmoro Solis, OIC ng Climatology and Agrometeorology Division ng Pag-asa.